Ang tunay na dahilan sa likod ng amoy ng katandaan na hindi alam ng marami. Lola, bakit ka palaging may kakaibang amoy? Sabi ng apo habang nakakunot ang ilong. Sabi ni Mama, amoy mo na talaga yan. Isang simpleng pangungusap na bumasag sa puso ni Nancy Miller, 68 taong gulang. Palaging malinis si Nancy, ngunit naramdaman niyang gumuho ang kanyang mundo. Ang dati malapit na ugnayan sa kanyang apo, na hindi na umuupo sa kanyang kandungan at bahagyang nag-aalangan na yumakap, ay tuluyang naputol. Nang gabing iyon, tinakpan ni Nancy ang kanyang ulo ng kumot at tahimik na umiyak. Ako si A. Henry Thompson, isang 77 anyos na geriatric specialist, at nakasama ko na ang mahigit 1,000 matatanda. Ngayon, ibabahagi ko ang isang katotohanan na madalas ay hindi sinasabi ng harapan. Naranasan mo na ba ito? Sumakay ka sa bus at mapapansin mong walang maupo sa tabi mo. Ang iyong apo ay ayaw umupo roon. Ang iyong manugang ay palaging binubuksan ang bintana para mapalitan ang hangin. Ang tinatawag na amoy ng katandaan. Totoo ito. Pagkatapos kong suriin ang libo-libong matatanda, napagtanto ko na 99% sa kanila ay hindi napapansin ang kanilang sariling amoy, ngunit ramdam ito ng mga taong nakapaligid sa kanila. Mas malungkot pa, karamihan sa mga pamilya ay hindi kayang sabihin ito ng direkta, kaya hindi rin alam ng matatanda. Hayaan niyong ibahagi ko ang karanasan ni George Carter. Malinis siya sa katawan at araw-araw naliligo, ngunit isang araw, narinig niyang may bumulong sa anak niya, ang tapang ng amoy ng matanda. Mula noon, tuwing dadalaw ang kanyang mga apo, bihira na siyang lumabas ng kwarto. Kung nababasa mo ito at naiisip na baka ikaw din, malamang tama ang iyong hinala. Pero huwag kang masyadong mag-alala. Ituloy mo lang ang pagbabasa dahil ibabahagi ko ang isang napakabisang solusyon. Ayon sa agham, habang tayo'y tumatanda, ang ating katawan ay natural na nagbabago at kasama rito ang amoy. Ngunit hindi ito kapalarang kailangang tiisin habang buhay. Sa tamang hakbang, mapapabago mo ito at mapapawi ang pag-aalinlangan ng mga tao sa paligid mo. Bakit hindi solusyon ang kolog at pabango? Ang agham sa likod ng amoy. Noong nakaraang linggo, nakilala ko si Frank Wilson, isang 88 anyos na lalaki. Sabi niya, Henry, kahit anong mamahaling kolog na ang gamitin ko, ayaw pa rin ng anak ko pumasok sa kwarto ko. Binubuksan pa niya ng malaki ang bintana. Alam mo ba kung gaano kasakit iyon? Kinailangan kong maging tapat sa kanya. Sabi ko, Frank, pasensya na, pero hindi solusyon ang kolog. Pinapatungan lang nito ang amoy, mas pinapalala pa. Para bang nag-spray ka ng air freshener sa maruming banyo. Hindi nito tinatanggal ang ugat ng problema. Maraming matatanda ang gumagawa ng parehong pagkakamali, nakakaamoy ng kakaiba sa sarili, nagbubuhos ng pabango o deodorant. Pero mali ito. Pinagsasama lang ang amoy ng matanda at ng pabango, mas lumalala pa. Kaya't lalo pang binubuksan ang mga bintana, at mas nadarama ang sakit sa loob. Para tuluyang maputol ang siklong ito, kailangan nating malaman ang tunay na pinagmumulan ng amoy. Alam mo ba kung saan talaga ito nagmumula? Maraming iniisip na ito ay dahil lang sa hindi palaging paliligo o pagkatanda, ngunit may malinaw na paliwanag mula sa agham. At dito nagsisimula ang solusyon. Ipapaliwanag ko muna ang agham. Bago tumanda, ang ating katawan ay dumaraan sa 3 malalaking pagbabago. Una, nagbabago ang ating pawis. Habang bata pa, nakakapagpawis tayo ng halos 1 quart bawat araw, ngunit paglagpas ng 60, bumababa ito sa kalahati. Iisipin mong mas kaunting pawis, mas kaunting amoy. Pero kabaligtaran. Ang pawis ay natural na tagalinis ng katawan. Sa pamamagitan nito, lumalabas ang mga dumi at lason. Kapag konti ang pawis, naiipon ang mga ito sa balat, pinapakain ang bakterya na nagdudulot ng amoy. Si Nancy Clark, 71 taong gulang, minsang nagtanong sa akin, Doktor, halos di na ako nagpapawis, pero bakit amoy ako? Dahil na mas kaunti ang pawis, naiipon ito sa balat. Si Robert Evans, 73, naman ay nagsabi, dati, basang-basa ako sa pawis, pero ngayon wala na. Akala ko maganda, pero masama pala. Tama. Ang katawan ay naglalabas ng dumi sa pamamagitan ng pawis. Kapag kulang, naiipon ito at nagiging sanhi ng masamang amoy. Ang sekreto ng malinis na katawan, 3 bahagi na kadalasang nakakalimutan. Narito na tayo sa pinakaimportanteng bahagi.
Upang talagang maputol ang amoy na dulot ng katandaan, kailangan mong malaman ang 3 lugar na madalas nakakalimutan pero siyang pinagmumulan ng problema. Nalaman ko sa loob ng 50 taon ng karanasan na 70% ng amoy ay nagmumula sa mga bahaging ito. Una, ang mga tiklop ng balat, leg, kilikili, ilalim ng dibdib, pusod, singit, likod ng tuhod, at siko. Sa mga bahaging ito naiipon ang pawis at dumi na pinapakain ng bakterya. Marami sa matatanda ang nakakaligtaan ang likod ng lieg at likod ng tainga, mga parte na madalas binabaliwala pero dito lumalabas ang amoy. Sinabi ni Susan Brooks, 66 anyos, Ia Henry, sa wakas natutunan kong kuskusin ng maayos ang kilikili at dibdib. Ang laking ginhawa at ngayon, niyayakap na ulit ako ng apo ko. Ikalawa, ang mga may buhok na bahagi, kilikili, dibdib at anit. Ang buhok ay nakakabit sa sebo at pawis na nagiging sanhi ng amoy. Ang anit lalo na, madalas nakakaligtaan, kaya't habang naguhugas ng buhok, dahan-dahang imasahe ito. Sinabi ni Tom Harris, 62 anyos, nang simulan kong imasahe ang anit habang naguhugas ng buhok, lumuwag ang amoy sa ulo ko. Niyakap pa ako ng apo ko at hinaplos ang ulo. Ikatlo, ang mga pawisin at masikip na parte, paa, pagitan ng mga daliri sa paa at palad. Ang mga lugar na ito ay may maraming sweat glands at prone sa bakterya, lalo na ang paa na laging nakasuot ng sapatos. Sinabi ni John Miller, 68 anyos, grabe, sobrang baho ng paa ko noon. Pero nang sinimulan kong hugasan ang pagitan ng mga daliri at pinatuyo ng maayos bago magsuot ng medyas, nawala ang amoy. Gamitin ang maligambam na tubig, hindi mainit, para hindi masira ang natural na proteksyon ng balat. Gumamit ng banayad na sabon, iwasan ang mga sobrang pabango. Pagkatapos maligo, tuyuin ng mabuti ang katawan at maglagay ng lotion para mapanatiling malambot ang balat. Sa loob lamang ng 1 linggo, makikita mo ang pagbabago at magugulat ka sa reaksyon ng mga taong nakapaligid sa iyo. Pagkain at mga nakagawian, ang lihim sa pag-alis ng amoy sa katawan. Dr. Henry, kahit anong gawin ko, parang may amoy pa rin ako, sabi ni Betty Carter, isang 60 anyos na pasyente. Tama ka. Ang amoy ng katawan ay may malaking koneksyon sa kinakain natin. Napatunayan sa loob ng maraming dekada na ang pagkain at mga nakagawian ay may direktang epekto sa ating amoy. Una, kumain ng mas maraming pagkain na may antioxidants. Maraming nagugulat dito pero simple lang ang paliwanag. Ang pagtanda ay may kasamang proseso ng oxidation sa katawan at ito ang isa sa pangunahing sanhi ng masamang amoy. Ang antioxidants ay lumalaban sa oxidation na ito. Kumain ng kamatis, mansanas, strawberries, buckwheat, at brown rice. Ang mga pulang at lilang prutas at gulay ay punong-puno ng antioxidants. Si Paul King, 79 anyos, sabi ni doktor, magmansanas at kamatis araw-araw. Pagkalipas ng 2 buwan, sabi ng apo ko, Lolo, di ka na mabaho. Parang mahika. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig. Maraming nakakaligtaan ito. Ang tubig ang nagsisilbing panlinis ng katawan. 1 baso ng maligamam na tubig tuwing umaga ay nakakatulong sa paglilinis at paglabas ng lason sa katawan. Si Margaret Adams, 72 anyos, sabi niya, noong una, ang hirap uminom ng tubig sa umaga, pero ngayon, hinahanap-hanap ko na. Mas maganda ang kutis ko, at sabi ng apo ko, mabango na raw ako. Ang target ay 6 na baso bawat araw. Pangatlo, isama sa dieta ang bawang at iba pang pagkaing mayaman sa antioxidant. Bagaman may amoy ang bawang sa simula, kapag natunaw na sa katawan, nakatutulong ito na labanan ang bakterya at oxidation na sanhi ng amoy. 1 o 2 piraso araw-araw ay sapat. Pati mga watery fruits tulad ng pakwan at peras ay nakakatulong sa natural na paglinis ng katawan. Kung hirap ka kumain ng prutas at gulay, mag-blender ng smoothie araw-araw. Pang-4, panatilihing malinis ang bibig. Hindi sapat ang pagsipilyo lang. Gumamit ng tongue scraper para sa dila, dahil dito namumuo ang bakterya na sanhi ng mabahong hininga. Si Linda Parker, 73 anyos, sabi niya, nung una, nahihilo ako habang nag-scrape ng dila, pero nasanay din ngayon, di ko na kayang hindi gawin. Ang bango ng hininga ko. Nguyain ang sugar-free gum na may xylitol para mapanatili ang moisture sa bibig at mapigilan ang cavities. Pag-aalaga sa damit, sapatos at bahay, lihim sa mabangong matanda.
Matapos alagaan ang ating katawan at pagkain, huwag kalimutang may malaki ring epekto ang damit, sapatos, at kapaligiran sa amoy ng katawan. Madalas baliwalain ito, pero ito ay kritikal para mapanatili ang mabangong pakiramdam. Una, siguraduhing palitan ang damit at panloob araw-araw. Maraming matatanda ang nasanay na maghugas at magsuot muli ng parehong damit ng ilang araw. Ngunit ang pawis at sebo na naipon sa tela ay nagiging paboritong pagkain ng bakterya na nagdudulot ng amoy. Robert Harris, 72 anyos, nagsabi, "Dati, ilang araw ko suot ang parehong damit. Pero sabi ni Doc, dapat araw-araw palitan at malaki ang naibawas sa amoy." Gumamit ng cotton na panloob, humihigop ito ng pawis at nagpapalabas ng hangin, kumpara sa synthetic na nagkukulong ng moisture. Tuwing tag-init, doblehin ang pagpalit. Iwasang matulog sa damit na ginamit buong araw. Ihiwalay ang mga damit na pawisan at agad labhan. Kung maari, patuyuin sa ilalim ng araw dahil natural na tagapatay ito ng bakterya. Pangalawa, regular na labhan ang mga sapin sa kama. Ang unan, kumot at bedsheet ay sumisipsip ng pawis at sebo gabi-gabi. Kung hindi ito nililinis, nagiging pugad ng bakterya at mites na lumilikha ng amoy. Si Linda Parker, 75 anyos, sinabi, "Dati, buwan-buwan lang ako naglalaba ng bedsheets. Pero sabi ni Doc, dapat lingguhan. Medyo hassle, pero ngayon, walang amoy sa kwarto ko." Pangatlo, alagaan ang sapatos at medyas. Magpalit ng medyas araw-araw, at i-rotate ang pagsuot ng sapatos, para mabigyan ng panahon na matuyo. Maglagay ng baking soda sa loob ng sapatos, para sumipsip ng amoy. Si Paul King, 69 anyos, nagbahagi, "Dati, isang pares lang ng sapatos ko. Pero sabi ni Doc, palitan at maglagay ng baking soda. Ang laki nang nawala sa amoy ng paa ko." Pang-apat, panatilihing presko ang hangin sa bahay. Buksan ang bintana sa umaga at gabi, tig 10 minuto, para magpalit ng hangin. Mahalaga lalo sa banyo at kusina, kung saan mabilis mamuo ang amoy. Maaari ring gumamit ng baking soda sa banyo para sumipsip ng amoy. Si Fred Taylor, 71 anyos, nagsabi, "Noon, bihira akong magbukas ng bintana. Pero nung sinubukan ko, iba ang amoy ng bahay. Hindi na inirereklamo ng manugang ko." Simulan ngayon, mga simpleng hakbang para sa mas mabango at mas masayang buhay. Ayan na. Nakumpleto na natin ang mga hakbang para malabanan ang amoy ng katandaan at ibalik ang kumpiyansa sa sarili. Ang sikreto ay simple, alagaan ang katawan, piliin ang tamang pagkain, sundin ang wastong kalinisan, at bigyan ng pansin ang kapaligiran. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o bumili ng mga mamahaling produkto. Ang tunay na solusyon ay nasa maliliit na pagbabago sa pang-araw-araw na gawain. Tandaan, ang amoy ng katandaan ay nagmumula sa mga pagbabago sa katawan, mas kaunting pawis, sebo na nagiging nominal, bibig na tuyo, at mga nakasanayang mali sa pagkain at kalinisan. Ang solusyon: inom ng sapat na tubig, simpleng ehersisyo sa ilalim ng araw, wastong paglinis sa 3 lugar ng katawan, pagkain ng masustansya, at tamang pangangalaga sa damit at bahay. Kung susundin mo ang mga ito, sa loob lamang ng 1 buwan, mapapansin mong nagbabago ang reaksyon ng mga taong nakapaligid sa iyo. Muli kang yayakapin ng iyong mga apo, at mararamdaman mong bumabalik ang sigla mo. Huwag hayaang ang amoy ang maglayo sa iyo sa pamilya at kaibigan. Tulad ng sinabi ni Margaret Adams, 62 anyos, sinunod ko ang mga tips ni Doc sa loob ng 6 na buwan. Ngayon, umuupo sa kandungan ko ang apo ko, habang nanonood ng AI at yumayakap pa. Salamat, Doc, sa pagbabalik ng saya sa buhay ko. Maaari mo ring maranasan ito. Huwag na mag-atubili. Simulan na ngayon ang mga hakbang para sa isang mas mabangong, mas masigla, at mas masayang buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang life-changing tips. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na video.